Sa nakaraan ay mangiyak-ngiyak si Ballax matapos makita at makilala ang kanyang Demon King kahit na nakasut ito ng maskara. Sobrang tagal niyang inintay ang pagkakataon na makita niya ito ulit kaya ganun na lang ang kanyang emosyon. Pikit pinapatahan ng mga demonic cult si Ballax habang ang ating bida naman ay hindi makapagsalita at hindi alam ang ipapaliwanag sa kanyang mga kasama. Sa isip-isip ni Kang Wu na hindi sana magiging mahirap ang sitwasyon kung nasummon si Ballax na nang walang ibang tao na nakakakita katulad noong nasummon ng demon cultist ang demon na si Doomguard. Pero ang problema ngayon ay ang sitwasyon na ganito dahil kasama niya ang kanyang mga kakampi at mga kasamahan na kanyang napagsama-sama mula nang bumalik siya sa Earth. Ang tiwala na naipon nila mula sa mga ito sa pamamagitan ng titulo ng pagiging hero. Napatanong pa siya sa isip na kung mawawala ba lahat ng tiwala na iyon sa isang iglap lang. Habang hindi mapakali at sobrang pinagpapawisan ay naiisip niya na kasalanan naman talaga niya iyon. Nagpunta pa siya sa lugar na ito matapos niyang marinig na may isa-summon ang mga demon cultist na ito na demon mula sa ika-9th hell. Sa pag-akala niya na ibang demon ang masa-summon. Napakaraming demon sa ika-9th hell. Matapos bumagsak ang puwersa ng prince ng 9th hell ay nabawasan ang bilang ng mga demon doon, pero may natira pa ring mga demons na halos nasa 100,000 pa sa pangunguna nila Ballax, Lilith at Doomguard. Minalas-malas siya dahil sa dami ng demon na pweseng masummon ng mga ugok na demon cultist ay si Ballax pa ang nasummon ng mga ito. Ngayon ay patuloy pero na umiiyak ang demon na si Ballax sa sobrang saya niya habang binabanggit ang salitang Demon King. Napapaisip siya kung paano niya maipaliliwanag kay Balak ang tungkol sa sitwasyon ngayon. Sobrang basang-basa na ng pawis ang ating bida sa sobrang sama ng kanyang kalagayan sa ngayon dahil maaaring mabuking ang kanyang lihim. Nagpasya siyang magkunwaring inusinti sa harap ng kanyang mga kasamahan. Paliwanag niya sa kanyang mga kasamahan na gawa lang ang lahat ng iyon ng demon. Hindi naman ito sigurado kung siya ba talaga ang Demon King o hindi. Dagdag pa na paano naman siya nakilala ng demon na iyon kung nakasut siya ng maskara at hindi pa nakikita ang kanyang mukha. Sumangayon naman sila Sehon at Gaia sa sinabi ni Kang Wu. Mungkahi ni Sehon na kakaiba nga iyon na biglaan na lang ng demon na tinawag si Kang Wu ng Demon King. Pero marahil isa lang iyong bahagi ng masamang plano nito. Sagot ni Kang Wu na masyado na siyang nabubulabog ng demon na iyon. Dagdag pa ni Sehon na nakakapagtaka ang isang demon na unang bises palang makita ay luluhod na agad sa harapan at tatawagan si Kang Wu na Demon King. Sumangayon si Kang Wu at sinabi na hindi niya alam kung ano ang plano ng demon na iyon pero inosente siya. Tumawa pa si Sehon ay sinabi na sa palagay niya ay hindi nga alam ng demon na iyon ang pangalan ng ating bida. Sarkastikong sinabi ni Kang Wu habang kinakabahan na magintay lang sila sa kung anong mga pakulo ang gagawin ng demon na iyon. Kinakausap ng mga demon cultist si Ballax sa kung bakit ganto na lang ang ikilos nito at bakit nito tinatawag na Demon King ang taong iyon. Sinabi ng isa na ang taong iyon ay guardian na pamilya ni Gaia. Sigaw ng isa na ang ating bida ay hindi ang Demon King at isa lang iyong malaking balakid sa kanilang mga plano. Utos pa ng mga demon cultist kay Ballax na parusahan nito ang mga hapokritong iyon. Nakaluhod lang si Ballax habang sinasabihan ng itaas nito ang ulo nito, Ballax ang Sovereign of Destruction. Sa isip-isip ng ating bida na namanatili lang sa ganun si Ballax dahil matagal na naman silang magkakilala at alam na nito na kakaiba ang sitwasyon nila ngayon. Pero taliwas ang gustong mangyari ng ating bida dahil biglang nagalit si Ballax at kinuha ang kanyang sandata na latigo sa kanyang space. Galit nitong sinabi na sino ang mga ito para hamakin ang kanyang Demon King. Pinaghahampas niya ng latigo ang mga ugok na demon cultist dahil sa panghahamak nito sa kanyang master. Tanong ng mga ugok na demon cultist na bakit sila nito inaatake. Tumingin ng nakakatakot si Ballax sa mga ito at sinabi na sabihin ulit ng mga ito na hindi iyon ang Demon King at bahagi lang ng pamilya ng mga gods. Sumagot ang isang demon cultist na totoo yun dahil bahagi lang talaga ito ng pamilya ni Gaia. Nagliyab ang latigo ni Balak habang nagtatanong na kung hinahamak ba talaga ng mga ito ang Demon King. Hindi naman mahitsurahan ang ating bida habang nakatingin sa kanya si Yanjo. Walang tigil na pinaghahampas ni Ballax ang mga ugok na demon cultist habang sinasabi na mga tanga ang mga ito. Nagliliyab pa niyang sinabi na makinig sa kanya ang mga taong ito.
Sabay tinuro ang ating bida at sinabi na ang nag-iisang nakatayo sa kanilang harapan ay ang totoong hadi na namamahala sa ikasyam na palapag ng Hell. Ang nag-iisang sumekop at tumalo sa 7 prinsipe ng Hell. Napahawak na lang ng maskara si Kang Wu habang naiisip na tumigil si Balak sa pagsisalita nito. Samantalang sina Sehun at Yu Yunjo ay intense at excited sa sasabihin ni Balak. Nagpatuloy pa ay Balak at sinabi na ang ating bida ang nag-iisang naghahari sa kaitaasan ng lahat ng Demon Realm. Ay walang iba kundi ang Demon King, o Kang Wu. Nang marinig yun ni Kang Wu ay kulang na lang ay mapaluha siya ng malaloka at parang kakainin na siya ng lupa dahil nabuking na ang kanyang lihim. Ang matagal niyang pinaghirapan na itagang sekreto ay ibinunyag lang ni Balak ng ganun kadali. Gulat na nanlaki ang mata ni Chien Mujan at ng kanyang anak sa kasabay silang napatanong sa ating bida tungkol sa narinig. Hindi din makapaniwala ang bawat katagang lumabas sa bibig ni Sola, pagtataka pa ni Sehun kung paano nalaman ng Balak ang pangalan ni Kang Wu. Napapasigaw na sa isip ang ating bida at pinagmumura ang tapat niyang general dahil sa walang prenong pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nagsimula namang gumawa ng hakbang ang mga demonic order, at ipinatong sa sahig ang nagliliwanag nilang mga kamay-tanan ang walang pagpipiliang sitwasyon. Umusal ng dasal ang mga lalaki bilang paghingi ng lakas sa kasamaan upang makontrol si Balak, sabay-sabay nila itong ginawa na lalong mas nagpalakas ng kanilang puwersa. Dahil dito lumitaw sa lupa ang kulay lilang magic circle at agad pinalibutan ng enerhiya nito si Balak. Natigilan si Kang Wu nang makita ang senaryo sa harapan lalo na nang biglang dumapo sa likod ni Balak ang malaking tatak ng magic circle. Ito rin ang parehong magic circle na kumontrol noon kay Chrysalis kaya't naitindaan ni Kang Wu na ginagamit ito upang kontrolan ang mga halimaw. Gayunpaman hindi basta halimaw si Balak kundi isang demon kaya't pagtataka ng ating bida kung paano ito nagagawa ng demonic order. Umapoy sa galit ang dambuhalang demon at pinag-aatake ang mga walang kwentang demonic order, sa galit nito sa pagsubok na kontrolin siya. Ngunit mas lalong nagmatigas ang mga lalaki at pinagtibay ang kanilang orasayon, layunin nilang tapusin ito upang tuluyang makontrol si Balak. Animoy binalutan naman ng matinding puwersa si Balak na pumipigil sa kanyang paggalaw, sa isang gilid ay nanunood lang ang ating bida at lihim na nag-aalala sa tapat niyang general. Malakas na alingaw ang umugang sa lugar ng malakas na pakawalan ni Balak ang sigaw. Batid naman ni Kang Wu na sa bawat pagpupumiglas nito ay lalo lang lumalakas ang puwersa na bumabalot sa kanya na maaari pang humantong sa kanyang kamatayan. Nang hindi na matiis ng ating bida ang paghihirap ni Balak agad siyang lumipad sa ere, upang patulugin man lang ito sa pamamagitan ng pag-atake. Sa oras ding iyon tagumpay ang oras yung ginawa ng demonic order at kasabay ng pagmulat ng kanyang mata, ang pagpapakawalan nito ng malakas na pagwasiwas ng hawak na latigo patungo sa ating bida. Lumipad sa ere paatras si Kang Wu sa lakas ng atake at bagaman naisalag niya ang kanyang espada, hindi pa din niya napigilan ang mapasukan ng dugo kaya't pinagmumura niyang muli sa isip ang dambuhalang baboy. Mabilis na nag-isip si Kang Wu ng paraan upang mapatulog si Balak, ngunit laking gulat niya nang makita kung paano siya tingnan nito. Nanlalaki at gulat na tanong ni Balak kung ano ang nagawa niya sa kanyang Demon King. Nang makita niya ang pinasala na tamo ni Kang Wu agad niyang pinalabas sa palad ang apoy na kapangyarihan, kaya't muling natigilan ang ating bida ng mapagtantong plano ni Balak na pasabugan ang sariling bungo upang hindi na siya makontrol pa ng kaaway, at magamit laban sa kanyang master. Nag-aalalang nasabi sa isip ni Kang Wu na kailangan niyang pigilan ang plano ni Balak, ngunit naiipit siya sa sitwasyon dahil alam niyang mas lalong mapapatunayan ang koneksyon nila kapag nagpakita siya ng emosyon para dito. Nang akmang papatayin na ni Balak ang kanyang sarili, napapangiwit si Kang Wu dahil naisip niyang mas magiging madali kung hahayaan niyang mamatay si Balak. Dahil kapag nangyari ito maaari niyang sabihin na planong lahat ito ng demonic order, upang mahati ang kanilang puwersa dahil sa pagdududa kay Kang Wu. Sa kabilang banda nang maalala niya ang mga pagsasama nila ni Balak noon sa Ninth Hell kung gaano ito naging tapat sa kanya, bigla siyang napamura sa isip at mabilis na sumugod habang sinasabing wala talagang naitutulong sa kanya ang bastardong si Balak. Malakas niyang tinadyakan ng dambuhalang demon bago pa nito mapatay ang sarili. Saka malakas na sinabing talunan si Balak na kasalukuyang napaliad sa lakas ng tadyak. Napanganga pa si Balak at patanong na tinawag ang kanyang Demon King.
Inis namang saad ni Kang Wu na mawawala din ang epekto ng pagkukontrol sa kanya kaya't wag itong gumalaw o gumawa ng anong kalukuhan. Mangangatwiran pa sana si Balek nang galit siyang sigawan ni Kang Wu, at itanong kung kailan pa siya natutong sumuway. Hindi pa tuluyang nawawala ang epekto ng pagkukontrol kaya tuloy ang pag-atake ni Balek kay Kang Wu, ngunit patuloy din ang paghingi nito magtawad. Lubhang napakalakas ni Balek ngunit mas malakas ang ating bida kaya't hindi problema sa kanya ang tiisin ang pag-atake nito ng ilang minuto. Gamit ang teknik na Deep Demonic Energy magagawa din niyang bugbugin si Balek, ngunit hindi na ito kailangan dahil hindi buong lakas ang gamit nito sa pakikipaglaban sa kanya. Patuloy ang ginagawang pag-iwas ni Kang Wu sa nag-aapoy na latigo ni Balek, habang pilit naman pinipigilan ni Balek ang paglabas ng mas malakas niyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Malalakas na puwersang ang patuloy na nagsasalpukan sa ere, na bumabanda naman patungo sa mga pusit na demonic order at tuluyang tumapos sa kanilang buhay. Matapos ang ilang minutong paglalaban ng dalawa tuluyang nawala ng bisa ang Magic Circle, at nakita nila ang nakahandusay na walang buhay na katawan ng mga bastardong demonic order. Biglang ibinagsak ni Balek ang matigas niyang tuhog sa sahig at nagpatira pa sa harap ni Kang Wu. Pakiusap pa niya na hatiin ng Demon King ang kanyang lalamunan dahil sa pakikipaglaban niya dito. Napalingon naman si Kang Wu sa mga kasamahan at naisip na hindi na niya maitatago ang katotohanan. Kita niya ang gulat at bahagyang pagkadismaya sa mukha ng mga ito maging ang pahingi ng eksplanasyon sa kanilang narinig at nakita. Sa puntong yun isang bagay na lang ang maaari niyang gawin upang malampasan ang sitwasyon. Hindi ito isang perpektong paraan o detalyadong plano, kundi isang sugal na tanging ang tiwalang matagal niyang binuo ang pundasyon. Kinapitan niya ang dibdib kasabay ng paghinga ng malalim, saka sinabi sa harap ng mga kasahan na siya nga ang Demon King ng Ninth Hell. At pagbibigay diin pa niya na naging Demon King nga siya noon, habang nakabakas ang maamong mukha ng pogi nating bida.